Siyempre, yung una kong itatanong kay Colonel Busita, kay Congressman Busita, ay yung isa ngayon na nagbabiral no, sa social media, yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niyo na mas corrupt yung ano yung Okay, may tanong po dito kasi ikukumpara po dito yung administrasyon ni Digong at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So pakinggan po natin. administrasyong Duterte kaysa Ito to, sa balik natin Oh, yan. yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niyo na mas corrupt yung ano yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Akala ko nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera puto ka na agad eh. Walang warning yan. Okay, brother, bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko ring encourage yung ating mga kababayan na nanonood ngayon na ito po ay no holds barred. Ibig sabihin, anything under the sun na gusto ninyong itanong po ninyo. At sasagutin ko ng diretso at malinaw para kayo naman na maghusga kung totoo o hindi. At nagpapasalamat po ako kay Brother Mark at saka kay Brother Vincent at sa iba nating mga kasama. Actually, hindi ko inalam kung saan ba kayo, kung DDS ba, admin ba, o hindi ako interesado dyan. Kasi kung kikilalanin ko pa kayo kung saan kayo, baka maka-apekto pa yan dito sa ating panayam. So, Tama. salamat. At nandito kayo ngayon. So, game na tayo. Yan na ba yung katanungan mo? Yes po. Okay. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil, Kasi mga pre kumbaga meron yatang kumalat na isang issue sa isang Facebook group yata, no? So, tingnan natin kung totoo nga po ba ito. 'Di ba? So, anyway mga pre, bago po natin ituloy-tuloy yung ating pakikinig at reaksyon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At meron din po tayo mga Facebook page mga pre, Ballpoint Man 2.0, at syempre, meron din pong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Ayun So, eto na. Oo. Pakinggan na po natin mga pre, no? Yung sasabihin po ni Busita. Yan. ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. Baka kumprontahin ako, hindi ko kayang panindigan. Okay. Saan po ba nagmula yan? Yan, alive and willing siguro si Miss Bernadette Sembrano. Nagsimula yan, Brother Vincent, nung in-interview ako ni Bernadette Sembrano. Bagong upo. Yung kay Bernadette ito, yung nireactionan natin nung isang araw na parang ang dating doon may pinasuko si Busita na 20 ka mga gumagamit, no? And then yung isa hindi niya pinadalhan ng sulat kasi yun yung may krimeng pagpatay. So yung gumagamit na 20 katao sumuko naman daw. And then nung napasuko po yun ni Busita bigla po siyang sinibak. Yun. Sinong nakaalala ng content natin na yun? Na-reactionan po natin. Okay, so tuloy na po tayo dito. Po pa lang akong congressman noon. At hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo at sa mga kababayan natin dahil nandyan yung video Pero ikwento ko lang para ma-analyze ninyo kung ito ba totoo o hindi. May video kami ni Miss Bernadette Sembrano. In-interview niya ako. Ang parte na naging usapan namin, uulitin ko lang, hindi lang eksakto. Dati akong engineer ng Philippine National Police. Naging opisyal ako ng PNP dahil ako professional civil engineer. Sabi ko doon, dati akong engineer ng Region 3, Region 4A, and NCR, malalaking regions sa PNP. At noong panahon yon, kaya ko naman tayuan at totoo, talagang stress na stress ako. May pondo, may projects, parang kulang na lang ibul sa lahat. No? Talagang sabihin na diretso na lang tayo, grabe ang nakawan. Ako natatakot. Kasi maliwanag po yun Panahon po yan ni Digong. Direct to the point itong si Busita, no? Grabe ang nakawan. KO!
Nakakahiya po talaga kung ganun po, no? Ay nakakahiya yung administrasyon ni Digong. 'Di ba? Nakakahiya. Yung sinasabi nilang marami daw kurakot ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang hindi ko naman maramdaman eh. Ang alam ko lang talaga, si Sara Duterte, hindi niya ma-explain yung 125 million, yung mga upa dyan sa mga safe houses, sa mga safe house, 'di ba? Oh, may mga sobre pan lumalabas. 'Di ba? Diyan kay Sara. Oh, kay Pangulong Bongbong Marcos may mga sobre ba? Meron ba kayong ebidensya na may mga pinamimigay si Pangulong Bongbong Marcos na sobre? Wala po. 'Di ba? Kaya sabi ko, kung matindi yung tatay, matindi din yung anak. KO! Maliwanag po, sabi ni Busita, direct to the point. Grabe yung nakawan. 'Di ba? Oh, ano 'yun? Panahon 'yun ni Digong. Oh, Nakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, siyam kami. No? Bunso ko, ang parents ko, farmers, magsasaka. Matalang walang putik. No? Natatakot ako na baka sumabit ako sa kaso. Kaya, kinausap ko si General Bertusil, siya ang director ng personnel ng PNP, na tulungan niya ako mag-transfer. Ayaw ko na sa engineering service. Ang sabi niya, magbigay ka ng isang dahilan para tulungan kita. Kasi naging official ka sa PNP bilang engineer. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya ang korupsyon. Kung hindi mo tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. To cut the story short, tinulungan niya ako. Ang pinuntahan kong assignment, Highway Patrol Group. At nung time na yon, isa ako sa malapit sa dating Chief PNP kay General Calderon. On the record. oh, makinig kayo dito mga DDS ha. May na dito sa video na to, no? Nagbasa ako ng comment. Nasaktan po sila sa mga sinabi ni Busita dito. Sabi ng mga DDS, hindi ko na yan iboboto. KO! Tingnan mo, nagsasabi lang ng katotohanan yung tao. Diba? Kakalabanin nyo na agad. Pipersonal, yung iba na may personal eh. Pinipersonal eh. Diba? Di na daw iboboto. KO! Hindi bang may paki kung iboboto nyo o hindi? Basta kami. Si Busita, iboboto po namin yan. Tapos ang usapan. Diba? KO! At siyempre, malapit ako sa kanya. Nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, sir, gusto ko lumipat sa PNP Highway Patrol Group. Ang sagot niya, siguro sa dami ng problema niya at bilang Chief PNP, sabi niya, bahala ka. In other words, binigyan niya ako ng discretion. Dahil naman tayo mabait na opisyal, maraming tumulong sa atin. Nakalipat ako sa PNP Highway Patrol Group. Naikwento ko yan kay Miss Bernadette Zambrano. Sabi niya, corruption ang pinag-uusapan. Bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi, bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Tinanong niya ako, what year? Yes, kasi maraming may nangungutong. Yun po yung pinupukusan ni Busita. Noon, magpasa hanggang ngayon nga eh. Pag nadaanan ka, medyo may kapalpakan. 'Di ba? May initiative po siya. What year? Sabi niya. Sabi ko, when was that? Sabi niya. Sabi ko, 2006. So, very clear, ang pinag-uusapan namin, grabe ang korupsyon noong ako ay nasa engineering service. So 2006 pa pala yun. Before. Yung Kasi, context ko nung pinag-uusapan. kasi transfer ako ng PNP Highway Patrol Group 2006 eh. Tapos binanggit ko 2006 pa. Okay? And then iba din pala itong issue sa panahon ni Digong. Mamaya may video tayong papanoorin. doon sa aming pag-uusap, grabe talaga ang korupsyon noong mga dating Kay ano pa yata yun? Kay Gloria ba yun? Diba, alam mo naman si Gloria. Makapal yung ulo. administration. That, very clear eh. Tapos sabi ko, in fairness, sa latest administration, hindi katulad noong mga nagdaang administration. So, kongresista na ako dyan eh. Apo. So, kung kongresista ako, ay pagpalagay, ngayon ang interview. Sino ang current administration? BBM. Sino ang latest? Digong. Duterte administration. Sabi ko, in fairness, sa dating administration, latest. So, ang latest, Duterte administration. In fairness, sa latest administration, hindi katulad noon. Kasi bago pa lang kasi kayo nun eh, no? Oo. So, sinasabi ko, kasi, alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon. Nung panahong engineer pa ako. Yes, yan po ay sarili po yung pagsasaliksik ni Busita. No? Sarili pong pagsasaliksik. Pero tingnan mo ngayon. 'Di ba?
yung mga naglalabasan sa Quadcom sa panahon ni PBBM. Grabe ang pagnanakaw pala ng nakaraang administrasyon. Diba? Ah. So, very clear. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Alam mo kasi, yung mga ganyang mga opisyal, hindi naman po pwede silang, kahit alam nilang pagpalagay natin, oh sige, corrupt ang Duterte administration. Corrupt. Hindi niya po pwedeng bitawang salita yan. Lalo na kung hindi ka naman pala away, hindi siya pwede magbitaw ng salita na ganyan. Although alam na niya sa sarili niya kung sino yung corrupt, pero hindi po siya maaaring magbitaw ng salita. Kasi syempre, meron po siyang pangalan na inaalagaan. Diba? Yun yun, nakakukuha niyo po. Meron po siyang pangalan. Diba? Si Busita po, hindi po yan mahilig magparinig or makipag-away. Ang gusto niya lang po, trabaho. Diba? Kahit alam niya, pagpalagay natin, nalaman na niya, nakurako talaga yung mga Duterte, hindi niya po pwedeng ipubliko yan. Masisira din yung pangalan niya. Tandaan nyo ha, maraming mga nagkalat na fake news ngayon. O pag nagsalita ka ng patungkol kay Duterte, yung mga vlogger-vloggeran dyan, gagawin ka ng ka-fake newsan. Klaro yun. KO! Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin, mas corrupt. Take note, brother, pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. Yun. Tama yun. Yun sinabi ko kanina. Meron silang inaalaga ang pangalan. At pulis din siya, syempre. Diba? So, hindi lang, basta-bastang bigay ng salita na wala namang katotohanan. Siya din yung masisira. Diba? So, very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming batiko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na. At least maliwanag na ngayon sa viewers tsaka sa mga DDS na nanonood lalo kay Congressman Busita. So, ayun po. So, Tatanungin ko kayo, Kong, anong opinion nyo, anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nanggagaling yung mga Ano ba yung nangyayari? Anong personal? Ako, personal ko, nalulungkot ako kasi may mga... Ako kasi, kaya ako nakapagsalita ganito, naranasan ko No? Nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung parang pag magpabricate ako ng issue against dito, ang mindset na parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana... Yun. Magsuri muna. Pag may narinig tayong video or mga komento na hindi naman tayo sigurado, abay alamin muna natin, huwag agad maniwala. Lalo na yung mga DDS, mahilig magpakalat ng fake news. Alamin nyo po muna. Diba? Kung totoo, hindi. Katulad yan. Nung panahon ni Kibuloy, sample ko lang to. Hinahanap si Kibuloy dyan sa kingdom niya. Diba? And then may mga pulis doon, umaga yun siguro alas 10 ng umaga. May mga pulis doon, 2 pulis nakaupo. Diba? Tapos kinukuha na ng video ng Isiminay. Alam nyo yung ginawa ng 2 pulis na yun? Dahil malinis ang kapaligiran, ang ginawa ng pulis, kumuha ng 2 mineral, yung wala ng laman, diba? Yung lalagyan na plastic, doon sila dumura. Tapos tinakpan. Ngayon, ang balita sa Isiminay, ang binalita, ay nagrarugby daw po yung mga pulis. Imagine. Yun po yung binalita ng Isiminay. Fake news. And then maraming naniwala agad. Ay, grabe, mga adik pala yung mga pulis. Nagmana sa amo nila. Mga ganyang komento, di ba? Hindi agad sila nagsuri. Or may video na nga tiningnan na nga Dumura lang. Nagrarugby na agad. Di ba? Ayun yun. So, isip-isip din mga DDS. Wag uto-uto. Mga uto-uto kasi. Suriin muna yung video. Kung totoo ba yung sinabi doon sa balita. Alam nyo naman, fake news ang Isiminay Diba?
magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Sembrano. Alam mo ba sabi nung iba? Kumambyo daw ako, wala akong kinambyo doon. No, wala akong kinambyo doon. Sinasabi ko lang yung totoo. And I think 2 days ago, kausap ko si Miss Bernadette Sembrano. Nagre-request nga ako sa kanya kung pwede. Samahan niya ako para i-affirm niya sa taong bayan na wala kami pinag-usapan ganun. Eh siyempre, in fairness naman kay Miss Bernadette Sembrano, nasa ilalim siya ng ano tawag dito, yung anong station yun? ABS-CBN. Eh hindi naman siya pwedeng basta mag-okay sa akin kasi may isyong politika ngayon Kaya naintindihan ko naman siya. But doon sa iba, kung may chance kayo, itanong nyo kay Miss Bernadette Sembrano kung meron ba kaming napag-usapan. Nga pinagkukumpara ko yung ano. Pero hindi talaga pwede. Ano kasi ngayon magi-election kasi. Kaya uso yung siraan. Diba? O si Busita, wala naman palang ganung sinabi. Sinisiraan ngayon. Diba? Kasi another thing, paano ko pagkukumparahin ang Duterte administration and Marcos administration? Wala akong naging posisyon noon na sabihin mong magkakapera or may projects. Wala. Secondly, bago pa lang kaming nakakaupo noon parang wala pang, don't know kung ilang months pa lang Paano mo pagkukumparahin yun? Siguro, wala baseless Kabati pa sila nun. May isa. Magkakampi pa sila. Yung video kasi cut kasi. Cut pinalabas. Yes. Alam mo, nakakalungkot sa ingat din sa mga video na may mga cut. Kasi minsan, pag DDS, ang ginagawa niyan, yung kukuning salita, yung alam mo yun, pagdudugtong-dugtungin hanggang sa maging masama yung isang tao. Pero kung papanoorin mo pala yung full video, iba pala yung sinabi. Diba? natin mga kababayan. Alam mo, sana yung iba magbago na, no? Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, merong RSOC member naghubad ng RSOC best Napaniwala siya. Ang ginawa kasi, partner, kinat yung video. Alam mo, kung totoo yung panalangin at nakakamatay, baka tinamaan na ng kulog yung gumawa nun. Kaya lang, nandiyan by the way, paglilinaw sa inyo, hindi kaya ako nag-explain, dahil sensitive ako. Nag-explain ako, base sa totoo, kaya nga sabi ko kay partner, ayaw ko mag-text sa'yo. Patungkol dyan, gusto ko face-to-face tayo. Kasi ang taong bayan, matalino yan Makikita niyan, partner, kung nagsisinungaling ka o binubola mo ba yung kaharap mo. Nandyan yung video, nandyan pa rin. At nandyan si Miss Bernadette Sembrano. Anytime kung mamarapatin niya, pwede niyo itanong kung napag-usapan. But definitely, walang comparison. By the way, salamat sa comment mo, partner. Na nung panahon yung pala na ako in-interview, ay maganda pa ang relasyon nila. No? Kaya hindi pwedeng meron akong pinapanigan doon. May tanong pa ako. Tama. Walang comparison doon. Kasi nung panahon pala na yun, okay pa. May unit team pa. Diba? O paano yung sasabing bias ng si Busita na sinasabing kumbaga kinukumparan niya yung administrasyon. Pero kung ako yung tatanungin, mas kurakot yung administrasyon ni Digong. Basic, tapos ang usapan. Diba? Sa tingin nyo, bakit po kaya itong lumang video na to, ngayon po pinalalabas? Ano po kaya tingin nyo ang... Election! Mag-election Ay, ang gawain ng mga Duterte, ang manira Manira ng manira. Diba? Gusto nilang pigilan itong si Busita na kasi pag ito naging senador to, malamang sa malamang boboto po ito para ma-impeach si Sara Duterte. Yun yung ayaw ng mga Duterte. Kaya ang gagawin nila, maninira. Diba? Nung mga nagpapalabas nito. Sasagutin kita, hindi base sa opinion ko. Base sa opinion ng iba. Na ginigiba daw ako. Kasi pag titingnan mo ang survey, hindi man ako, kumbaga sa estudyante, hindi man ako kulelat, pero kumbaga sa estudyante ay medyo umaangat. Kaya sabi nila, may usapang politika ito. At ito, lumabas ito sa supporters ni Senator De La Rosa. Oo. Page, no? At saka doon sa... Pero in fairness kay Congressman Paulo, kasi ang nakita kong page, Paulo Duterte supporters pwedeng hindi na pag-aralan ng supporter niya, nag-post. Kasi bakit? Kung supporter ka... Alam mo, yung mga Duterte, hindi na yan kailangan pag-aralan pa nila yan. Ang purpose nga nila, ma-make news manira Diba? Oo, ganun yun. Kung Paulo Duterte, at nasuri mo, na hindi ko sinabi mo hindi mo ipopost yun Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration Diba? Bobo nga Bobo nga yung mga DDS Hindi nga nag-iisip KO! Kaya ako,
Yes, kaya ako naniniwala doon sa supporters ni Congressman Paulo. Baka nadala lang. Kasi kung napag-aralan niya yon at nakita niya yung totoo, I do not think na ipopost niya yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Ikaw ba, susunugin mo yung bahay mo? Kaya ang tingin ko doon, hindi lang nabantayan ng admin ng Duterte supporters. But aside from that, nakita Minsan kasi sa page, Facebook page, pag nag-post ka, meron yung i-approve pa nila yon. Meron ding wala nang approve. Pag nag-post ka, diretso na yan. Naka-post na agad yan. May ganung page eh. Pero depende yan sa admin kung tamad yung admin, ganun talaga mangyayari. Pero kung gusto niyang salain yung mga post, i-approve niya muna. Ganun yun eh. ako to doon sa supporters ni Senator De La Rosa. At hopefully, hindi niya alam to, pero kung alam niya, ay maganda na malinawan niya. At ako naman, willing akong humarap sa supporters ni Congressman Paulo Duterte and Senator De La Rosa supporters para magkalinawan. Ganito, ayaw ko nga sumasagot yung text o tawag. Baka mamaya maputol na naman yung conversation, madisgrasya na naman ako. No? Ayun, ganun talaga minsan eh, no? Kasi ano, So, ngayon mga pre, panoorin natin yung isang video, no? Na in-upload po ni Busita. So, ito yata yung ano na yun, yung video na yun mga pre, no? So, panoorin po natin ito. Aha. Wait lang po Set ko noon, as long as na ginagampanan ko yung trabaho ko at hindi ako na-involve sa illegal, ay nagsa-sideline ako. Dahil yung iba, pag mahina ka, madadala ka sa sistema eh. Dahil ang laki ng opportunity kasi. Opportunity for? Ay bawat huli ang gusto, suhol. Pag Wala po siyang minensyong pangalan dyan. Oo. Bawat huli, gusto suhol. Pero alam nyo kung sino yon. Sino yung may mga reward? Panahon ba ni Digong? O panahon ni PBBM? Sino yung may reward system dyan? Iba panahon ni Digong? Nako po. Yan yung gusto ko kay Busita ba? Pasimple lang ba? Diba? At least, totoo yung mga sinasabi niya. Diba? libang ka, magkakapera ka. Mabilis ang pera. Ang problema doon, pag sumabit ka, either dismissal from the service or mamatay ka or makasuhan ka. Paano kayo napunta sa highway patrol? Group ng pulis na kayo? Kasi naging official ako kasi civil engineer ako. Oh. Nag-engineer ako ng Region 4, PNP, Region 3, and NCRPO. So yung mga biggest regions, naging engineer ako niyan. Hindi ako naging masaya na naging engineer nitong Calabarzon. Kasi nung mga previous administration, hindi ko nababanggitin. Ang tinutukoy na administrasyon ay ang administrasyon bago ang 2006. Ito nga yung issue eh. Okay. Parang mas gusto pa nila nakawin yung pera eh. So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka, dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Latest, yun yung kay Digong. No? So, si Busita dyan, hindi pa niya nakita, no? Yung totoong baho ng mga Duterte. Diba? Pero, na-mention niya dyan, na may mga papatay ka, diba? Papatay ka, pero may reward. Okay? Or babayaran ka. Malaki yung pera. Na-mention niya dyan. O, sino ba yung gumagawa ng ganon? O, diba panahon ni Digong? KO! Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Paglilinaw yan, no? So, nung napipressure na ako, kasi sobra parang nagagamit ka na Ang mahirap pa niyan, pag sumabit yung project, number one, makukulong yung engineer. Nung nag-approach ako kay General Hill, siya ang director ng personnel noon, sabi ko, gusto ko nang umalis sa engineering. Sabi niya, kaya ka naging official dahil engineer ka Give me one reason para tulungan kita. Sabi ko, hindi ko kaya ang korupsyon. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko kaya ang korupsyon. So, itong interview na to, panahon yung interview na yon siguro, kumbaga panahon pa ng ibang presidente, no? Okay? Para klaro tayo, Cotabato City. Okay. resign na lang ako sa PNP. And nakasama ko yung dating Chief PNP, si General Calderon. Noong time na siya ang Chief PNP, dahil malapit ako sa kanya, sabi ko, sir, lilipat ako sa Highway Patrol Group. Bakit mo ginusto? Sunog yung dito Sunog yung mga
DDS dito eh, no? Kasi, na-mention po ni Busita dito yung patungkol sa mga madaling kitaan. 'Di ba? Halimbawa, papatay ka ng tao, example na lang. Oh, tapos babayaran ka. Sabi nga ni Busita, pag sumabit ka nga lang, madidismiss ka. No? Sa trabaho mo. Or di kaya, pwede kang mamatay, mahospital. Oo. Ganun yun. KO. Diba? Itong highway patrol. Eh, bata pa ako, nadidinig ko na yung mga katiwalian at kawalang yan sa kalsada eh. Eh, umalis kayo sa engineering dahil sabi niyo sa corruption, gusto niyo naman ng HPG. Ano na? Public service. What year was that po, nung nagpalipat kayo sa HPG? 2006. Sabay-sabay. Oh. Yun po yung video Yun po yung video na naging viral, no? Kasi sinasabi ng mga Duterte na ang binabanatan daw ni Busita dyan, Duterte supporter na ang binabanatan daw ni Busita dyan ay mga Duterte. So kinaklaro po ni Busita dyan na hindi, 'di ba? Kasi nung time na yun, okay pa naman yung unity team eh, no? And then na-mention ni Busita dyan, ito yung maganda eh, na-mention niya dyan na kung kumbaga papatay ka, hindi naman totally nasabi yung pagpatay, pero parang gano'n na nga, pag gagawin mo yan, madali yung pera. Kasi may reward eh. 'Di ba? Kung siguro sa panahon nung hindi pa presidente si Digong, may mga reward na rin siguro, pero mas lumala, no? Mas lumala nung si Digong na po yung naging presidente. Okay? And then, sa nakikita ko dito, dahil malapit na yung eleksyon, ang mga DDS, sinisiraan po ngayon si Busita. Bakit? Ito po. Kasi, pag ito, nanalo po si Busita, automatic, isa ito sa susuporta para ma-impeach itong si Sara Duterte. No? Ay alam naman natin si Busita, ayaw talaga niyan sa mga Duterte. Kung ako yung tatanungin. 'Di ba? Kung ako. Iwan ko lang sa inyo. Halata naman kung ako yung tatanungin Okay? Ayaw niyan sa mga Duterte. Natural pag yan nanalo, ay naku Sara Duterte. Ewan ko na lang. Saan ka pulutin? 'Di ba? So, feeling ko lang, pag ito, suportahan po natin si Busita, ipanalo po natin. Para isa po ito sa sumuporta sa impeachment. Okay? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page mga pre. Ballpoint Man 2.0. Ayan, ganun din sa ating TikTok. And syempre mga pre, meron sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share ang video na to at mag-like sa ating video ngayon mga pre. Ayan. So ayan, hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat-ingat and bye-bye.